Magandang gabi bayan. Live po tayo ngayon dito sa Luneta o Rizal Park kung saan tinatayang mahigit sa 100,000 ang ating mga kababayan ngayon dito na pinagdiwang ang pagdating ng bagong taon. Mamaya po matutunguhan din ng mga naririto ang makulay na dancing fountain na tumatagal ng hanggang 4 na minuto. Isa ito sa mga atraksyon na ini-enjoy ng ating mga kapamilya. At samantala, sa ating mga nagbabagang balita, sugatan ang 2 bata matapos pong madamay sa isang insidente ng pamamaril sa Caloocan City kaninang madaling araw. Agad namang nahuli ang nakabaril matapos kuyugin ng taong bayan. Nagpapatrol si Willard Cheng. Nakuna ng CCTV ang pagbuhat at pagsakay sa tricycle ng 2 bata sa Maypaho, Caloocan City kaninang madaling araw ng bagong taon. Kritikal ang lagay ng isa sa kanila, ang 10 taong gulang na batang lalaki na tinamaan ng bala sa kanang braso at tumagos sa likod. Muli siyang sasailalim sa operasyon bukas sa Jose Reyes Medical Center. Wasak yung atay niya. Tapos yung diaphragm niya, yung muscle na in between ng chest tsaka ng abdomen, butas. Usually dapat walang butas yun. Nilinaw ng Caloocan Police na nadamay lang ang mga bata sa isang insidente ng pamamaril at hindi dahil sa indiscriminate firing sa pagsalubong ng bagong taon. Agad nahuli ang sospek na bugbog sarado ng taong bayan. Ayon sa investigasyon ng Caloocan PNP, napadaan ng 38 anyos na sospek na si Isagani Ancheta sa nagiinumang grupo ng 27 anyos na si Hilka Lupas sa Sawata Street, Maypaho, magkaroon ng pagtatalo. Nagkakaroon into fist fight, tapos itong suspect nasakal ng victim na tapos nung nakawala yata siya, ito na may baril naman. Kaya binunutan niya ang baril niya. Pagpamaril niya, natamaan niya yung 2 bata. Nakakonfine sa Tondo General Hospital ang isa pang batang biktima habang dinala rin sa Jose Reyes si Kalupas. Bersyon ng sospek na si Ancheta, hinold up umano siya kaya siya nanlaban. Hindi, yung biktima po, siya po ang nang-hold up po sa akin. Kumbaga po, pumalag po ako, 2 po sila eh. Kumbaga po, niligtas ko po yung sarili ko sa 2 po. Hindi niya umano alam na may tinamaan siyang mga bata. Hindi ko po pabarilin ng bata. Inosente po ang bata eh. Ipapadala sa crime lab ang baril na ginamit sa pamamaril. Naburado ang serial number. Ayon sa sospek, hiniram niya umano ito sa isang kabarkada. Sa huling tala ng Jose Reyes kaninang alas 3 ng hapon, 0 ang bilang ng biktima ng stray bullet. Willard Cheng, ABS-CBN News. Sinampa na ng kasong homicide ng 10 pulis Mandaluyong at 2 barangay tanod kaugnay po ng nangyaring pamamaril sa isang AUV noong 1 linggo na kinamatay ng 2 sibilyan. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, mananatiling nasa restrictive custody sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang 10 at hindi sila pwedeng makalabas ng kampo. Patuloy namang pinaghahanap ang iba pang tanod na sinasangkot din sa nangyari. Kabilang na ang tinuturong na unang namaril sa mga biktima. Una nang sinibak sa pwesto ni Albayalde ang hepe ng Mandaluyong Police at ang 10 pulis na namaril sa sasakyan. Wala na po ang Bagyong Vinta pero nag-iwan naman ito ng matinding pinsala sa mga probinsya sa Mindanao na nagpahirap ng kanilang pagsalubong sa bagong taon. Dinamayan po ng lingkod kapamilya ang ating mga kababayan doon. Naabot ng grupo ang halos 2,000 pamilya sa munisipyo ng Munay, Salvador, Lala at iba pang evacuation centers sa Cagayan de Oro. Binigyan sila ng food packs na naglalaman ng bigas at mga delata. Plano din ng lingkod kapamilya na maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Zamboanga del Norte at mga karatig bayan. At dahil nga Pasko, New Year ho ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapasaya natin dito po sa TV Patrol. Ang makakasama natin ngayong gabi na nag-trending ng unang sumabak sa Star Patrol ay walang iba kundi si Chinita Princess Kim Chiu! Happy New Year, Miss Kim Chiu! Kamusta araw, sabi ng mga nasa Luneta?
Magandang gabi kabayan, magandang gabi dyan sa Luneta at magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang bagong taon and happy 2018. Ako po si Kim Chu, ang inyong Star Patroller for tonight. Concert, confetti at countdown. Yan ang in-enjoy ng libo-libo nating kababayan sa dalawang New Year's Eve party kagabi kung saan bigating OPM singers ang nagbigay ng powerhouse performances. Nagpapatrol, MJ Felipe. Nagmistulang mini concert ang New Year's Eve party sa Eastwood City kagabi. Pami-pamilya, barka-barkada ang nakiparty. Pinangunahan ni Casey Tandingan ang kantahan. Rak-raka naman ang hatid ng Sponge Cola. Nag-enjoy din ang crowd kina Sam Concepcion, Kiana Valenciano, UK X Factor contestant Alisa Buenaobra, Glock 9, at Cebuana singer na si Karen Sita. Big finale ang Beat It Queen na si Morissette na siya ring sumalubong sa 2018. Kasabay ng countdown, bumaba na ang Star Drop na sinabayan ng grand fireworks display. Kasi first time kong maging part ng New Year's Eve concert nila. So, ayun, very happy. This is my first solo countdown show na wala yung daddy ko. Masaya ang pamunuan ng Eastwood City sa naging pagtanggap ng publiko sa kanilang New Year's Eve party, lalo pat isang dekada na ang tradisyong ito. Nilulook forward nila ang pagpunta sa Eastwood para mag-celebrate taon-taon. Nakakakita kami ng mga pictures nila na ipina-upload nila sa Facebook nila na parte na ng Eastwood, parte na ng buhay nila ang pag-celebrate sa Eastwood. Experience the fantasy naman ang tema ng Grand Countdown sa Resorts World Marriott Grand Ballroom sa Pasay City. Makukulay na ilaw, masarap na kainan at world-class entertainment ang pinamalas ni Arnel Pineda, Asia's Nightingale Lani Misalucha, Darren Espanto, John Santos at Sam Mangubat. Bonus pa ang Resorts World Manila International Acrobats and Dancers, Juan Salvador and Authority Band. We feel very, very positive for 2018. There's a lot of things happening, a lot of new stuff that we're gonna bring into the table. Ang mga kids may sarili ring New Year's Eve celebration. Kasabay ng mataas na energy at excitement ng ating mga kapamilya sa pagsalubong sa 2018 ay ang pag-asang sana'y maging #blessed ang papasok na bagong taon. MJ Felipe, ABS-CBN News.